dami-dami ng paraan para mag-organize at mag-arrange ng mga pictures. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, ang dami-dami na nating na-accumulate na mga pictures. Di tulad dati, kailangan mo pang magpa-develop para makagather ka ng mga pictures na ilagay mo sa album. Ngayon, ang dami-dami ng paraan para magkaroon ng pictures at ang bilis na ng pagkalat ng pictures, lalong-lalo na sa social media. Pero ngayon, dapat tayo na nag-accumulate ng mga pictures, alam natin paano ito i-organize, paano natin ito i-arrange, na siya namang magiging kaaya-aya sa mga viewers natin. Tulad na lang mga litrato ngayon, dapat hindi lang editing ang alam mo rin paano ito ilagay sa lugar. Sa dinami-dami ng mga pictures na kumakalat ngayon, dapat alam natin paano ito i-arrange. Tulad na lang paano ito i-present. Alam mo saan ilagay ang title, saan mo ilagay yung data or information, at paano mo ilagay ang mga litrato sa pagkakasunod-sunod nito. Paano mo ipagsama yung makapareho sa hindi. Yung focus, yung makasama ang kulay, at i-arrange, mamagulo. Tulad na lang isang article na ito. Article tungkol sa presidente natin. Dapat alam mo in layouting kung saan ilagay ang logo, alam mo dapat kung saan banda ilagay ang title, saan ilagay ang content, at saan magandang ilagay ang mga litrato na siya namang magbibigay tingkad sa artikulo or presentation mo. Napakahalaga ng layouting ngayon mga kasabay. Sa panahon ngayon lalo na nag-a-accumulate tayo ng mga pictures. Tulad na lang sa movie poster, dapat may creativity ka saan mo ilagay ang title at bakit doon mo nilagay ang pangalan ng mga characters. Ngayon, napakahalaga ng kaalaman natin sa pag-arrange ng mga litrato or information dahil nasa social media world na tayo at nasa digital world na tayo. We must know how to make our presentations creative and inviting. Mapa-title mo niya ng pelikula, mapa-advertisement, promotion sa social media, lalong-lalo na sa business. Pero kailan mo dapat ito matutunan? Kailan mo dapat ito malalaman? Tulad na lang nitong isang article tungkol sa mga highest paid actors na naka-arrange siya in a way na maiintindihan mo siyempre in chronological order simula sa pinakauna hanggang sa pinakahuli at may iba-iba ring kulay na siyang magbibigay tingkad sa kagandahan ng layout. Kaya ang pag-layout nakabase rin yun sa gadget na gamit mo, cellphone man yan o laptop. Kaya mga kasabay, sabayin nyo akong alamin paano ba tayo gumawa o mag-layout ng mga pictures. Kasi kahit anong software pwede mong gamitin. Microsoft PowerPoint pwede din. Tulad sa akin, mostly ng mga ginagawa kong thumbnail sa PowerPoint ko ginagawa. Pwede ka rin makagawa ng tarpaulin through PowerPoint. At marami pang Microsoft family ng software ang pwedeng gamitin. Microsoft Word pwede rin. At ang pinaka-common na ginagamit ay ang Microsoft Publisher. Kaya mga kasabay, sabay-sabay nating alamin paano pagandahin ang arrangement ng mga pictures sa anumang pwede nating purpose na paggamitan ito. Pa-module man ito, brochure, advertisement, promotion. Kaya, sabay na! Dito lang yan sa Alaman, where learning never stops. Hello guys, eto nandito po kami ngayon sa training. Ayan, with Cindy. Kita niyo sa vlog ko. Ito po yung mga young professionals and nagpa-train ngayon sa seminar namin about IEC materials. Ayan na po. Ayan, abangan nyo po. Excited na ako sa mga output nila mamaya. Ipopost na natin dyan. Amazing. Amazing. Kaya, mga kasabay, sabayan niyo po kami sa aming in-undergo na training
na inoffer ng University of Southern Mindanao. Ito po ay isang training tungkol sa layouting na dinaluhan ng mga young professionals. May mga trabaho na rin, and most of them, or most of us, kasali po ako doon, ay mga IPs. Ang layouting ay isa ring uri ng art na nanggagaling sa puso. Ito ay isang passion to recreate. In arrangement na walang subconstructions, tayo lang, yun ay binubuo ng art na galing sa puso, tulad ng design, ng pelikula, ng mga illustration o presentations, at ng visual effects. Lahat ng mga pwede nating dahilan para ma-express ang ating expression through art. At sa pag-arrange ng pictures, hindi yan na ibabasura kundi nagagamit ulit para bumuo ng bagong design. Tulad na ng mga layout sa web, mga layout sa advertisement, mga layout sa business, brochures, promotions na bumubuo ng pagbabago. Ayan, eto. Ito yung aming day 1. Dito nagsimula ang training sa layouting. At talagang tahimik pa ang lahat dahil ba hindi pa magkakakilala o magkakakilala na? Well, dito sa katahimikan ito, dito nagsisimula ang artistry and creativity na mangyayari mamaya may alang. Abangan nyo mga kasabay. Siyempre nagsimula sa pre-test na kinabahan naman ang lahat dahil sa simula pa lang ng training meron ng exam, pero hindi po yon ang exam na panggalingan, kundi para lang malaman ng mga instructor namin kung ano ang alam namin. Gusto niya i-perfect. Gusto niya kasi i-perfect. Nagpakilala ang mga lecturers. We have 4 lectures hanggang bukas. At binigyang dahilan kung bakit hindi nakapunta ang ibang lecturers dahil may mga iba pa silang schedules na inuna. But sad to say po, yung dalawang lecturer, si Dr. Aniel Ibalanhay at saka si Ma'am Vin Magbanwa, ay nasa Angas. May seminar din doon. So, kinakandak sila din ang speaker. So, instead, ang naiwan, ako po, Janice Bangboy, at saka si Dennis Can Manero. Kapatid ko yan. Anyway, ang topic naman namin importante dito sa so hopefully, pa-deliver pa din namin at masusunod na kami sila. Kailangan na lang bukas or mamayang hapon, starting mamayang hapon hanggang bukas, kailangan nyo may dalang laptop. And as much as possible, naka-publish, merong publisher na version, title, hindi namin in-spell out ang IEC kasi nasa pre-test. Si Cindy, pinapatanong ni Cindy, sabi ko, Cindy ko sabihin kasi nasa pre-test yun. Pero nalaman din. So, yan po. Starting today hanggang bukas, at huwag kayong magproblema ng pagkain kasi may snacks tayo AM/PM at saka may lunch. So, no need na lumabas kayo. Wala mo siguro kayong mga anak na uwian. Diba? Kasi mga dati namin mga participants, may mga pamilyado, kaya mag-uwi talaga sila. Usually, hanggang 12, tapos lunch. Pagdating ng 12, mag-lunch tayo, then 1 o'clock resume para matapos. So, nakapag-retest na kayo. I-set ko lang po muna yung house rules natin. Una, always be on time. At hindi rin nagpahuli ang MIPCRED Director or ang IP Office Director na si Ma'am Ami Rose Blonto para ilahad ang kanyang pasasalamat at ang kanyang inspirasyon at encouragement
sa mga attendees ng EIC training. Tapos yan. Okay, thank you po ma'am. Angelo. Pagmasdan nyo ang mabilisang slideshow ng mga pictures ng mga panahong nagsisimula pa lang ang day 1 training. Sa house rules pa lang, medyo seryoso ng lahat. Nakikinig talaga sa aming lecturer na siya namang talagang napakasangguin o masayahin. At dito, simulang inilahad sa amin ang mga bagay kung paano makakaproduce or makakagawa ng isang magandang layout or good layout. Tulad na lang ng ito dapat ay clear or maliwanag at hindi confusing. Ito dapat ay interesting, hindi dapat boring. Tapos ito dapat makakatulong sa mga gagamit nito na talagang magagamit nila yung content, mababasa, matutunan nila kung anong laman talaga ng content. So, ibig sabihin, napakahalaga ng itsura ng pag-layout mo. Mapa-web design mo nito, or nag-post ka man ng picture sa social media, or inarrange mo man ito sa laptop mo, or nilagay mo ito sa PowerPoint, or ginawa mong tarpaulin layout or design, dapat meron ka ng tatlong components na yon na dapat klaro, hindi confusing, dapat interesting, at dapat nakakabighani or meron talagang information na may bibigay yung nilalaman ng layout mo. Matuto kayo na gumawa ng IC material. So, hopefully, titignan natin bukas ang output mo. Diba? So, meron na kayo sa utak na anong gagawin yung IC. Wala. Wala? Meron. So, dapat meron talaga kayong output. Ang expectation po namin individual output, hindi siya group. So, yun. Okay, shall we start po sa aking lecture? So, kailangan may focus group discussions din kayo niya. Huwag lang yung ikaw lang kung ano lang gusto mo. Dapat ano gusto ng target audience. So, yun. Then, number 3, develop the objectives. Nagawa mo na yung, alam mo na yung subject matter, nakilala mo na ang target audience. At kasunod nito ay nagkaroon ng groupings. Dahil may pinagawa ang lecturer sa amin upang matutunan ng bawat isa kung paano magtrabaho sa isang grupo. At ito ay may mahalagang konsepto na makakatulong sa amin mamaya para matutunan or mailagay talaga sa aming isipan kung gaano kahalaga ang layouting
at ano dapat yung mga components na dapat malaman ng bawat isa sa paggawa ng layout. Maganda rin pag may narush kayo, makaisip kayo kaagad. Sino yan? Ay. May isa pong dumating, ma'am. Karating niya na. Sir Magna Gonzales from SMKCC po. Okay. Assist the air lang nila. Ihalo na lang sa isa dyan. Oo. Sabihin mo ang gusto mo, 1, 2, o 3. 1, 2, 3. Okay mo nga. Hindi pa ride sa IP office. Hindi, basta enjoy nyo lang. Actually, masaya dyan. Enjoy lang. Hello guys. Ito, nandito po kami ngayon sa training. Ayan, with Cindy. Kita niyo sa vlog ko. Ito po yung mga young professionals. And nagpa-train ngayon sa seminar namin about IEC materials. Ayan na po. Ayan. Yan po si John sa Provincial Agriculturist pa yan. Dito ang Team 3. Ayan na po ang Team 2. Magagaling pa sila lahat. Punta naman tayo sa Team 1. Team Payaman. Team Payaman. Ayan ang Team 1. Ito po ang kaabang-abang team nila din. Pinagsama po yung mga galing. Sa tourism pala. Picture na ako. Ayan, abangan nyo po. Excited na ako sa mga output nila mamaya. Ipopost na natin dyan. Amazing. Na-pressure sila kaya nakatingin si ma'am sa kawan. Wise din si Sir Bang. Oo, yun nga. Hindi talaga siya. Pero ano? Nagpili siya ng group. Dapat siya abang ganun. Ikaw ito. Ikaw yan. Pang-gano'n sabi mo. Ikaw talaga yung buhok mo yan. Sanguine talaga. Sanguine yun siya. Ito po ang isa sa magandang ko. Tingnan natin. Ayan. Sharon. Oh. Ito naman po ang pinaka-informative. Siyempre, may provincial agriculturist. Ayan po. Slow mo ko papunta sa inyo sa harapan. Ayan siya. At saka isang Montessori teacher at saka magaling na BPA. Asan ka dyan? Ay, dikit niya na daw. May point sa maganda ang pagkadikit. Sa pagdikit na rin. Kasi layouting yan na yung tuturo siguro mamaya.
Buong talaga. So ano na mga investments mo? Yan. What else? Wala, ako ang nagpag-usapan niya. Ha? Madami kasi. Computer. Anong computer mo? Laptop or Laptop. anong ano? Hindi. ROM? Actually, wala akong laptop ngayon. Nanakaw. Nanakaw? So, tinong nanakaw ko. Everyone, for those who do not know me, for the males, no, you can call me Drake. For the females, you can call me anytime. Kasi Drake Manero, no, if you have heard, you may have heard me over the XBL and 4.9. My radio job name there is Papa Bear. And then from time to time, I deliver news din. And then, yun, DJ din ako. Pag walang activity dito sa extension because my main job description is with extension. Okay? Siguro nung nag-aaral pa kayo, may mga programs din kasi kami ginawa dyan. Tatak USM, kami ang brainchild niya. Okay. So, from where Miss Janice left, no? She told, Ma'am Janice, or Ate B, is my sister, older sister. Yeah. So, ang sabi niya sa akin is that we must analyze all the drawings that you've made, no? So, sino yung group 1? Group 1, group 2, group 3. Hindi nyo pa naman siguro sinabi nyo yung answer o may idea na kayo? Okay, so here's what we will do, no? From the analysis wheel na pinakita sa inyo kanina, what are those the things, see, feel, and do? Okay? So, may I ask any representative from group 1? Okay? Group 1, can you analyze the drawing of Education. okay? You think it's all about education? Yes, sir. Okay. What else? Ito, sir, is not to last life. Focus. Okay. Pero nandun na yun sa sa C na yun, no? Sa think muna tayo. So overall, what do you think of the image or the drawing? Overall, what do you think about it? Muna. Studies. Studies, it has something to do about studies, about education, what else? Focus. And okay. Straight talaga sa goal. Okay, so ang sinasabi niya dito is, based sa drawing, nakikita niya it's about education, it's about studies, it has something to do with goals, no? Now, what do you see? Okay. What do you see on the drawing? School. Yes, there's a school. And teaching. The teacher to the student. Saan dyan? Ano ba yan? Parang doorknob yun eh. May tao. Okay. Table ito, sir. Oh. Nakaupo. Nakaupo. Oh. Okay. Now, what about doon sa kabila? Ano yan? Saan dire? Katabi ng ano na yan? Green, the ng green. pintuan na yan. Oh, ano yan? Ulo yan. Parang yan, sir. Part lang yan ng house. Okay, sige. Building. Okay. What else? Club. And dito nakuha sila. Recess, nakuha ko. Relax sa akin. Na-stress ako sa study ko. Makipag-mingle naman ako sa aking friends. Mag-usap-usap. Okay. Pag-alala nila. So,
dito is bawal talaga mag-relationship yun. Ngayon, makatiwala sa kanila, masira na yung goal nila sa kanila. Now, upon seeing that drawing, what do you feel? Touched? What do you feel? In terms of education, okay with his pressure. No, in terms of the drawing. Oh, anyone from group 1? Ano yung gusto niya ipagawa sa iyo? Para sa iyo? Agree ang group 1? No? Picture ka. Okay, wala? Representative, someone from group 2. Please analyze the drawing of group 1 using the think, see, feel, and do. Sige, kani. I see the appearance of a child na nakakaiba siya sa color and mataba, and then maliit, and then ito malaki and dato siguro kaya skateboard. Pero, wala sila plantsahan sa ilang balay. It really hurts? And two. Sa akin. Yes. Ano siya yung Anong message? no to bullying. No to bullying. Tama ba? Group 2? Group 1? No to body shaming. No, mali. No to body shaming. Akala ko, yung nakita ko siya kanina, parang dapat yung 4 na stick man dyan, dapat nasa loob siya nung bilog na yan. Parang yun yung, okay. Sige, so no to body shaming. So anong kinalaman naman nitong tao sa gilid? Astig siya. Pero parang umiiyak din naman yung iba. Naiyak sa tawa, sir. Umiiyak din siya eh. Oo. Okay? Sige. Negative reaction. From the province. Provincial agriculturist. Doon siya. Unity. Mag-unite sila. Holiness. Mother Earth. Birds. Love. Peace. Peace. Feel. Ano pa natin yung three? Unity, tribe, and happy. What sila? So, ito naman is Na hinihingi ni group 2 from you? Or what is the message na gusto nilang ipaabot sa iyo? yung magkaisa, sir. Magkaisa. Magtulungan at saka help one another. Saan dyan yung nakakonvince sa iyo na part ng message is help one another? Parang cultural diversity ang message na Fly away to the sky, shining bright like a shine, dreaming high like the stars, dancing through without cloud. And every day we search a meaning, every cloud has silver lining. As long as you are still breathing, don't waste your time, keep fighting. And even if you drift and fall, look down, look and still stand tall. Believe yourself and keep
And everything we search a meaning. Every part has silver lining. As long as you are still breathing, don't waste your time, keep fighting. And even if you drift and fall, look down, look and still stand tall. Believe yourself and keep on running. Don't look back, stay dreaming. Talagang nag-enjoy ang bawat isa. Dahil lalo na dito sa pangalawang lecturer na siya namang nag-judge ng mga gawa kanina ay nakatulong para i-present sa amin ang mga prinsipyo o ang mga dapat malaman tungkol sa pag-design or pag-layout. So here are the principles of design, DESIGN, the principles of design. Ano nga ba ang mga prinsipyo? Oh, hindi naman prinsipyo. These are the principles of design. Panoorin natin. IEC material, dapat yung message should come across. Dapat di-deliver natin siya. Dapat hindi siya mag-cause ng confusion. Alright? So group 3, ano kayo yung better way to represent yung message na no to teenage pregnancy? Tingin ninyo. Siguro dapat mas define dyan yung batang babae, may dalang bag, naka-uniform, pero buntis. Pwedeng ganun, no? Sa no siya nga. Representing ito yung no to dapat. Yung mga ganun. Alright? Sige. Now, my topic for this afternoon is all about print media design and layout. Okay? But first, quick game muna tayo. Alright? So, I want you guys to count the number of times that the letter F appears in the following sentence. Okay? Go. 1, files 2, of 3, sa of again 4, scientific 5, and then of naman ulit. At bilang karagdagan sa mga itinuro ni Sir Jake, natutunan namin
Ano ba talaga ang mundo ng layout design? Ito ay tungkol sa negative space. Ibig sabihin, merong negative space na dapat ma-arrange. Kailangan ng proximity. Ibig sabihin, alam mo, i-approximate, alam mo kung dapat sinong ipagsama, sino ang nababagay. Next, contrast. Alam mo kung kailan ipagsama yung hindi magkasundo. Alam mo saan mo dapat ilagay yung mga bagay na hindi magkapareho. Next, yung arrangement o yung pagkakasunod na siya naman tinatawag na alignment. Dapat straight or dapat maganda siya sa mata. At yung mga focal points, yung subject o yung tinutukoy mo sa iyong layout. At dahil dyan, tulad ng mga sample na brochures na ito na may layout design, ito ay ni-require sa mga attendees na gawin bago matapos ang whole training. Kaya nagsimula na ang lahat. Tapos na? Wala kang space, alright? Ayan po, nalihirapan po sila. Ayan. Ayan, dito po si Engineer Mark. Ayan. Kuha ni Engineer Mark. Magaling ang kanyang laptop. Laptop lang. Ang laptop lang ang magaling. Ako, observer ako. First time to use Photoshop. Ayan. Kailangan niya kung saan din. Hello guys. Hello guys. Ilo-vlogs mo. Oh my guys. Ayan, pinapawisan na po si Cybel kahit malamig dito sa loob ng conference. Diba? Attractive. 1 centimeter lang yan. Go lang sa tayo mo yan. Alright, buti na lang that Sir Mike. May, troubleshooter. Yes, sir. Ayan, si Joy, Okay. si ano. If you're done with that, we are now finished sa third column. Okay, so 5 more columns to go. A lot of. And until 3:30 lang natin. Today. Okay? Sige. Immediately we will go to the second column. Now I want you guys to add another text box.
development and expansion. By BCJ officer. No, the end is just December. Paano naman po yung color ng content writer, pati yung consultant sa design and layout? Ang kulay po niyan, same lang po sa kulay ng ating border. Yung names, yung the rest, yung names at saka yung title, ang kulay po niyan, yung naandyan po sa may highlighter, yung cap niya, eto, yan yung kulay niya. So it's a sample font color niyo po yan para makuha niyo po yung kulay niya. So parang ganyan muna ang itsura niya dapat. Yung botelya. Kulang pa, isa yun ba? Ay, duha di aya. Dalawa ang kulang dyan. Meron dyan sa inyo. May kulang duha. Isa. Sige lang. Videographer na rin yan. Yeah. Laban lang tayo, guys. May bagay magkuman si Madam Auring. Go, Madam Auring. Tingin seryoso po si Kuya Mike. Number of letters, make sure the number, one lang yan. Pwede namang marami, no? Pwede first word mismo. So, pero one lang. Okay, one. Pag okay na po yan, under select letter appearance, i-uncheck po natin yung use current font, use current font style, and then use current color. I-uncheck niyo po yung boxes na yan. And then make sure lang na naka-verdana, ang font style naka-bold, ang color is the blue one na ginamit natin, the current setup. I-copy po natin yan sa lahat. Okay?
hanggang sa start sa describe the context, matatapos make sure na naka-justify. My heart is bleeding. I know the pieces. Which one is broken and one is weak? Because I have seen you fall apart. I have no rules or part to play. I didn't have anything to say. Follow your heart, but don't overtake it. If you leave it behind, someone will break you. I left you my heart, and what did you do? You used it and abused it. You left me all sharp and sour. Was my love untrue? Was it that bad? You have no answers in life. Don't know without you, how will I survive? Alone. Pagabi pa rin. Alone with broken heart. Alone. Alone with broken heart. Follow your heart. Don't overtake it. If you leave it behind, someone will break you. I left you my heart. What did you do? You used it and abused it. You left me all sharp and sour. Was my love untrue? Was it that bad? You have no answers in life. Don't know without you, how will I survive? Ito po ang mga tatakbo ng Miss Universe dahil ng COVID na tuloy. Kaya, barangay. Yan. Purok. Yan po yung isa sa mga malaki ang probability na mananalo sa Doon. si Miss Cindy. Dahil COVID nga, nagkaroon sila ng rason. Sana. Kasama ba to? Pagbili mo? Kasama na to? Yes, sir. Yan yung fact. Ang ganda ng... Ikaw ma'am, nag-working ka na ma'am? Siya, the only undergrad sa graduating thesis na Hindi na tourism. Yan po si Sir. Permanent ka na sa pilot ma'am? Sir. Anong grade ang mga... Grade 1. Ating Papa Bear. Karoon po ng interview session. Tapos na ka ng mga requirements. May anim na lang. Huwag na. Andun yung kuhan mo yan. Doon yung mukha niya eh. Andun yung kulot mo yan. Tapos na yung seminar niyo, sir? Pas na dyan! Mana daw siya? Ikaw,
Actually, kami yung nakikita pa. Ay, sorry. Ay, sorry. Okay na. It's a privilege to have our bossing, Sir Jake Manero. host with Hilot! Papa Ben. Bossing mo kaya. No, hilot daw. Go. Magaling kayong BPE yan sa mga hilot-hilot. Hindi lahat, no? Ayan. Kumusta yung mga negosyo natin dyan? Sabi lang, boss. Sabi lang. May papanood po ito sa LED wall. Ganito po ang training namin. Yan po ang ginagawa ng aming kwan. Press kita mo naman press. Oo, diba? +5. So, Kita mo naman. Tapos na kayo na... Ay, sus. Maganda yan, may oil. Oo, siya naka-ready. Tinatoko mo rin. Bibili ko na ito, sir. Pero, lagay mo oil, sir. Kitukuhanin natin ito. Wag na kasi kung oil talaga, meron akong aroma oil doon. At least di pawyan ko. Ilapag yung Kas ka na? full body. Yan mo. Naatanan sa YouTube, gi-upload atan. Ako nila akong mga videos dahil. Kaya nagpa-quiz naman ko. Ate yun, ako na yun. Strategic sa views. Ikaw din yung sa inyo ni Carl. Ay, sorry, nag-start na pala. Ito po guys, continuation ng aking vlog. Yung last day namin sa aming seminar. At ito na po kami. Pag-graduate na kami sa seminar nito. After nito kami na po ang magawa ng Mindanao Tech at saka ng field. Mag-resign na po sila. Mag-resign na sila. Ayun po, gusto kong i-shoutout lang si Mr. Magno Jr. Gonzalez. Just encode his name on the search button of your YouTube channel. Mag-collab tayo. Sige na, ilagay ko. Ayan, yan ang pangalan niya. Yan. Code yan. And subscribe. At meron akong kasama dito. Actually, magagawa pa siya sunod. Pero meron silang kan sa Facebook. Ni Cargo Cotan. Wala siyang ginawa kundi mag-gitara everyday. Mag-live. Katuwaan nung At saka meron din dito. Ito na po yung dalawa. Sabi ko nga kanila, sila po si Risa and Cindy, yung tatapusan na ng Miss Universe. Pero dahil nag-COVID, hindi natuloy. Pero conversation lang kaya. Ayan. ito madali naman ito. Don't play with my heart, baby. I should have known from the start, darling.